Alam nyo, sa una, cute eh. Totoo yun. Ang cute-cute talaga. Pero kapag paulit-ulit na nangyayari, yung pagpapakyut, parang sumusobra naman na yata. Ito ho kasi ang sinasabi ng ating mga kausap na si Aliana na labis na. Sobra nang nai-stress sa isang taon niya ng jowa na si BJ. Aba, ang problema raw kasi dito kay BJ, maya't maya na lang ang paghingi niya ng security at validation sa kanilang relasyon. Ano nga ba yung mga hinihinging ganyan? Love mo pa ba ako? Namimiss na kita, nasan ka? Ako lang ba? Yan yung mga ganyan. Gusto mo yun? Sweet yan, sa totoo lang. Pero tama nga naman si Aliana. Sa una napaka-cute, napaka-sweet. Pero kapag paulit-ulit, teka lang, ang kulit, hindi na cute. Alam niyang natural lang naman daw yon sa long distance relationship nilang dalawa, pero papaano naman kung kung ano ang jowang minahal niya ay para kung ang minahal niya palang jowa ay para nagpapaka-sad boy na yung datingan. Yan po yung term ngayon ha. Nagpapaka-sad boy. Alam niyo yung parang lagi na lang tampo, lagi na lang, ay nako. Makibalita nga tayo. 26 years old na po ang ating mga kausap mula sa May Kawayan, Bulacan. Si Aliana. Aliana, magandang tanghali sa'yo. Hello po, magandang tanghali po. In love ka sa sad boy? Nakakapagod na nga eh. Nakakapagod na. Kwentuhan mo naman kami ng pag-uumpisa, the first 2 months at least ng inyong pagsasama nitong si ano nga pangalan to, si BJ. Ayun po, okay naman. Naiintindihan ko naman siya kasi nga parang may past trauma nga siya, ganyan. Pero kasi habang tumatagal, syempre parang nakapagod na rin eh. Ano raw yung Kasi, traumatic experience niya, Aliana? yun nga po, LDR din daw sila ng dati niyang girlfriend, ganyan. Tapos Mm. yun nga, parang nagloko. Sino nagloko? Si BJ, si Aliana? Ay, si yung girlfriend niya. Yung girlfriend niya po. Oo, yung girlfriend niya. Sandali ha, gusto ko lang i-establish, ano ba itong LDR na pinag-uusapan natin? Ikaw ay taga May Kawayan, Bulacan. Taga saan ba itong si BJ? Yung sabi kaya. Nueva Vizcaya. Mga ilang oras din bang biyahe? Malayo. Sa Vizcaya. 5 to 6 hours, mga ganun po. Or Okay. depende pa sa biyahe. Bakit naman kasi, saan ba kayo nagkakilala nitong si BJ? May inattendan lang po kami birthday ng common friend namin. Saan lugar? Kasi, somewhere in Rizal. Oo, sa Rizal yun. Saan? Sa Rizal po. Rizal. Mm-mm. Province of Rizal? Saan ba yan? Well, anyway. Sa Rizal po. Oo. Sa ibang lugar pa rin talaga kayo nagkita. Pero ako naman, hindi ko naman magets dito kay BJ. Sige, nagkaroon ka na ng ex, naniloko ka, ka-LDR mo noon. Tapos ito ngayon, si Aliana, tapat ka naman ba talaga sa kanya? Never mong inisip, 1 year na kayo. Oo naman. Oo, tapat ka naman. Hindi naman na we're not getting any younger naman. Ilang taon na ba itong si BJ? 28 po. Gaano ba kayo katagal na magkita sa loob ng isang buwan? Po, minsan thrice a month, or sa ngayon kasi minsan kasi pag mga once a month na lang. Paano? Pag busy po, mga once a month na lang. Once Pero a month. palagi naman kami magka-video call ganyan. Oo, yun. Hindi kaya nagpapa-cute lang itong si BJ? Parang hindi kasi okay pag palaging gano'n. Yeah. So, kumbaga, lahat na lang ng conversation ninyo, mapa-video call. Sabi mo kasi, nagvi-video call naman kayo madalas. Tapos, once to thrice a month kayong magkita. So, pati yung personal nyong pagkikita, alam mo na, yung ako lang ba talaga? Wala ba malapit sa'yo dyan? Ganun din. Ganun din? Hindi man lang ba Pero mas i-enjoy? madalas po kasi kapag yung magkausap lang kami sa call, gano'n.
Baka naman wala siyang ano ba mga topic na pinag-uusapan ninyo? Wala ba siyang, meron naman siyang trabaho, no, sa Nueva Vizcaya? Mm. Opo. Oo, tapos ikaw meron ka rin naman trabaho kaya hindi ka naman din pwedeng punta na lang ron lagi, ganyan, hindi Opo. naman. O may mga Mm. pinagkakaabalahan. Siya ba, wala bang pinagkakaabalahan na, alam mo yun, para hindi pumapasok sa isipan niya na meron kang ginagawang kalokohan? Kasi dapat malinaw sa kanya na Mm. naging traumatic man yung experience niya doon sa nauna, pumasok ka na naman sa LDR, sige, nandyan, Mm. chances are, baka. Pero kapag kaganyan kasi, sa mga kapatid po natin nakikinig, nako, ang astig advice ko naman, unahan ko na po kayo, ang nagkamali, Mm. yung ibang tao, hindi ang karelasyon mo ngayon. Kaya wag mong ibintang dyan sa present mong karelasyon, yung mali nung nauna mong karelasyon dyan, na Yes. nanloko sa'yo. Kasi unfair. Yeah, it's unfair. Oo, Mm. kaya alam mo mas maganda, Aliana, nakausapin din natin itong si Sugar ng Pampanga na matagal-tagal na rin yata nating di nakausap. Dati madalas ko nakakausap to. Para sa kanyang astig comment o sa astig advice din niya. Pakinggan natin ha, Aliana, Sugar? Ah, Hello, Kuya Poy. Magandang hapon. Oo, na-miss ka namin Na-miss ko din kayo naman eh. Oo nga. So, patas lang. The feeling Oo. is mutual, sabi nga. Oo. Ay nako, Sugar, ano ba ang astig advice mo para dito kay Aliana? Yan, magandang hapon, Aliana. Ang aking astig advice para sa'yo, though talagang nakakabwisit, siguro nga, tama, pagka mga pamula-pamula, cute yung ako lang ba talaga, ganito. Kumbaga, minsan, pangalawang beses mong itanong, siguro okay na yon. However, kailangan niyang maintindihan na, tama, Kuya Poy, BJ, tama ba? Si BJ ay merong isang pinagdaanan na sabi nga para sa kanya traumatic experience na siguro hindi niya na-address noong mga panahon na dinanas na yon, hindi siya nakapag-heal ng maayos. Kaya feeling niya parati ngayon lagi siyang niloloko. Tama yung naging advice mo kanina na pwede kayong pwede kayong mag-isip ng ibang topic na pwedeng mapag-usapan. And pansin ko din, Kuya Poy, para bang yung mundo ni BJ parang umiikot sa kanya kay Kay Aliana, Aliana. kung pakikinggan kong mabuti yung story. Mm. Siguro ang advice ko sa kanya, kausapin niya, mag-usap sila ng talagang masinsinan na alam mo, i-open up niya na hindi naman sa ako'y napapagod. Kaya lang, siguro, nakakalungkot din yung pakiramdam na para kang may doubt lagi sa akin. Kasi mahal naman kita. And siguro i-advise niya na rin na mas maganda kung wag nilang paikutin sa isa't isa yung kanilang mundo. Kasi baka hindi sila mag-grow as a person. Narinig Kung mo ba talag- yon, Aliana? Yeah, and kung talagang hindi mag-workout, bakit hindi niya hayayain si BJ na mag-consult ng professional help? Baka yun ang kailangan niya para mag-heal siya completely. At kung talagang wala, Kuya Poy, alam mo na yan. Kung talagang hindi mag-workout at ginawa niya ng lahat at napapagod nga siya, sabi niya, lahat ng sobra daw, masama. Kung feeling mo talagang lagi kang hindi pa nagtitiwalaan at ginawa niya ng lahat-lahat ng yun at wala pa rin, di it's time para magbalot-balot na yan. To say bye-bye. Maraming salamat, Sugar, di ba? Yun eh. Maraming salamat, Kuya Poy. Thank you so very much sa yung astig advice, Aliana, nakuha mo yung astig advice na yan coming from another woman, di ba? From another lady. Na mukhang eksperyensado rin sa mga ganyang bagay. 'Di ba? Nandun na ang lahat na ipresenta sa iyo. Pero alam mo, Aliana, to be fair with you, okay? Wala naman talaga sa iyo yung problema. Talagang nandoon kay BJ nang dahil sa hindi pa niya napapatawad yung sarili niya siguro doon sa naging pagkakamali niya o doon sa kaluwagan niya sa nakaraang relationship niya. So hindi pa siya fully nakapag-move on doon. But sabi mo nga isang taon na kayo, tama? Isang taon na kayo, Aliana? Yes po. Isang taon na kayo na sinasamahan mo naman siya, kailangan mo lagyan mo na ng ultimatum yan na kapag ka lagi at lagi na lang na ibinibintang sa'yo na ikaw ang magloloko, ikaw ang ganito, ganyan, teka lang, baka hindi para sa inyong dalawa ang long distance relationship. Di ba?
Sinabi mo na ba yun sa kanya? Hindi pa po, pero kasi nasa point na ako na iniintindi ko din siya. Pero, yun nga, syempre, medyo nakaka-drain na. Yan. At dahil nga sa nade-drain ka na, ito naman ang pagkakataon. Alam mo, I encourage you, Aliana, na sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin naman dito kay BJ. Kung ano yung gusto mong gawin niya, kung ano yung gusto mong mangyari. Ano yung gusto mo mga iba pang pag-usapan bukod dun sa puro tampo-tampo, puro hindi siya sigurado, baka iwan mo ko yung mga ganyan. Ito na ang pagkakataon na ibibigay ng programang Heart to Heart sa'yo para sabihin na ang lahat ng gusto mong sabihin kay BJ at sana nga ay nakikinig siya. Go ahead, Aliana, please. Hello? Aliana, go. Hello, PJ, kung nakikinig ka man. Yun na, paulit-ulit ka naman sinasabi na huwag ka mag-isip ng gano'n. Kasi, sa lahat, hindi siya nakakatulong. Alam mo naman yung sitwasyon natin, ganyan. Dapat, ang pinag-uusapan natin is yung mga plan for the future, hindi mga ganong bagay. Saka, tawag dito, palagi naman kita palagi kong man sinasabi sa'yo at saka sinisipyo kita na ito lang, gano'n. Kaya, sana, buwasan or tigilan mo na totally yung gano'ng ginagawa mo. Ano bang ginagawa? Okay na po. Laging pa sad boy. Oo, laging patampo. Yan. May hangganan ang lahat, BJ. At ako, hiling ko, sana mapagod na itong si BJ sa pagpapaawa. Sa pagpapaawa. Alam mo kasi hindi encouraging. Tama ba, Aliana? Nakakawalang gana kapag ka Opo, lagi tama nagtatampo. po. Tama ba? Yun yung mga gusto mong sabihin. Nakakawalang gana, nakakapagod, nakakarindi na rin. Lagi ka nagpapasweet. Nakapaulit-ulit na lang, gano'n. Oo, lagi ka nagpapalambing. Teka naman, ako naman lambingin mo kaya. Ay, wow, kaya yung babae. Oh, 'di ba? Sabihin mo, nako, kung lagi ka nag-aalala na hindi kita nilalambing, ako ang lambingin mo. 'Di ba? Sabihin mo 'yan, Aliana, sa kanya kahit pabiro at kahit seryoso, nag-aalala ka, ganyan. Di lambingin mo ko. Feeling mo lumalayo ako, di lumapit ka. Oh, lumapit ka. 'Di ba ganoon? Andito lang ako sa likod ng pinto. Ganyan. I mean, para maging light din, para maging encouraging yung inyong conversation. Huwag palaging ay nako, nakakapagod yung ganyan. Pero maraming salamat, Aliana, ha? And I'm quite sure hindi lang po si Aliana ang nakakaranas ng ganitong klase. Kaya ang astig lesson ko naman para sa kwentong ibinahagi po sa ating ito ni Aliana, yes, mahal kayo. Diba? Yan ang takeaway natin dito, mga kapatid. Mahal ka ng isang babae o ng isang lalaki. Wag mo naman siyang i-push sa pagtatampo mo if only to prove to yourself na ikaw lang talaga. 'Di ba? Medyo sabi nga tama, yun sinabi dito na cute kapag ka medyo nagtatampo, medyo humihingi ng reassurance na ako lang talaga mahal mo, o humihingi siya ng security na wala kang ginagawang hindi ko magugustuhan. Pero kapag ka lagi at lagi ang kulit-kulit, lahat po ng makulit, hindi nakakatuwa na. Makulit na 'Di ba? Kahit pa ang cute-cute mo, kahit pa nga ang ganda mo, ang gwapo mo, pero parang teka lang, yan na naman. Yan na naman ang issue mo, tama na.